ka na si Jerome. Kung ipapamigay mo lang din naman si Jerome, eh bakit kay Marilyn pa? Akin lang siya! Akin lang! Bawiin mo yung sinabi mo, ha? Hindi ko mabawiin sinabi ko! There is a gas leak in our main kitchen and we need to evacuate the hotel immediately. Nasaan si Marilyn? Nakita mo ba siya? Naiwan siya sa loob ng kitchen eh. Balita! I'm sorry to say this, pero hindi na nakayanan ng pasyente. Kasalanan ko lahat ng tunay. Aida, I'm sorry. Nakakamiss po si nanay, no? Ay, naku. Sinabi mo pa. Alam mo, hindi man ako yung original na best friend ni Puelita. Masasabi ko naman, pamilya ko na yun eh. Kayo, walang maintindihan. Bakit ba ang aga-aga niyang kinuha? Yun din po yung tanong ko eh. Alam mo ba, pag may mga tanong akong ganyan, si Perlita lang nakakasagot nun eh. Yabang, kala mo naman dami-daming pinagdaanan. Palibhasa, ang lawak ng pangunawa. At saka yung hangad niya talaga sa mga tao mahal niya ay kabutihan. Dati, may pinakilala ako ng boyfriend ko nung araw. Wala, inaway ako. Grabe, ang sakit ng mga salitang binitawan sa akin. Di ako tinigilan, lulukuin lang daw talaga ako nun. Pero ganun siya. Paglalaban niya, pagtatanggol niya lahat ng taong mahal. Alam niyo, Nay, ilang beses ko tinanong yung sarili ko, paano kaya kung sa una pa lang sa inyo ako lumaki? Tapos si Marilyn kasama niya sina Mommy at Lola. Magiging ganito kaya ako? Madamot. Makasarili. Kinainisan ang lahat. Malamang hindi. Kasi sigurado ako magiging maganda yung pagpapalaki mo sa akin. Kaya ng ginawa mo kay Marilyn. Nakakatawa nga eh, kasi nung nalaman ko na kayo ngayon nanay ko, at tagal na panahon kong inantay yung pagkakataon na to. Yung masolo kita, makausap kita, makapiling kita. Yung wala akong kahatin. Pero hindi ko naisip na mangyayari yun sa ganitong lugar. Napakiramdam ko. Sinayang ko yung pagkakataon na yun habang nabubuhay ka na eh. Darlene, wala namang panahong nasayang. Lahat ng bagay may dahilan. Pati itong pagkamatay ni nanay. Kinuha siya sa atin ng Diyos para makapagsimula tayo ulit. Para mapatawad natin ang isa't isa. Dami ko na masyadong kasalanan, Marilyn. Pero kahit na ganun, ilang beses mo akong pinatawad at pinagbigyan.
Alam kong mahirap na mangyari yun. Pero Marilyn, sana mapatawad mo ako. Sana mapatawad mo ako sa kasalanan ko sa'yo. Aaminin ko. Mahirap ka talagang patawarin. Masyado pa kasing masakit ang lahat. Pero, malay natin. Balang araw. Hihintay ako. Kahit sa huling init mo. Patawad mo lang ako, Marilyn. Maraming salamat po sa pagpunta ninyo at sa pakikiramay ninyo. Sigurado ako kung nandito si Nay Perlita, magiging aligagayon sa pag-intindi niya sa inyong lahat. Ganun kasi siya eh. Bukal sa kalooban niya ang magsilbi. Mahilig siya mag-asikaso ng ibang tao. Inuuna niya yung kapakanan ng iba bago ang sarili niya. Yun ang nanay ko. Mahal na mahal ko kayo, Nay. At miss na miss ko na ho kayo. May ginawa po akong sulat para kay nanay. Bago po sana kami umalis papuntang Maynila. At gusto ko po sana yung basahin kasama kayo. Nay, siguro kapag binabasa mo na to, asa Maynila na ako. Natatakot po ako. Nalulungkot. Dahil alam kong hindi na ako magigising sa bango na niluluto mo. Hindi na kita mayayakap kapag hindi ako makatulog. Nay, gusto ko lang po mag-sorry dahil alam ko maraming beses ko na kayo nasaktan. Alam ko, maraming beses ka nang umiyak ng dahil sa akin. Ang dami-dami niyo tiniis para sa akin. Sorry po kung hindi ko man lang magantihan ni isa sa mga ginawa niyo. Hindi ko po makakalimutan lahat ng tinuro niyo sa akin. Mula sa pagluluto, sa pakikipagkaibigan, sa pagmamahal. At higit sa lahat, ipag sinasabi niyo po na maganda ako. Nay, kahit malayo po kayo ngayon sa akin, pangako ko po, hindi po ako magbabago. Hindi po kayo mawawala sa puso ko. Mas mahal kita, anak.
Mithi ko'y nabuhay sa munting sisidlan, mula sa tagumpay na di ko pa natitikman. Tamis ng pag-asa sanang ay makamtan. Mahaba man ang pagdurusahang kalalagyan. Langit na mithi minsa'y kubli, may panahong ito. Birds of the same pair flock together. Sa ngayong hindi Rodora. matanaw, pangarap na hiling, titibayan pa ang pananalig na langit ay mararating. Mithing kinabukasan ay aking gagawan, mga munting hakbang na pasulong sa pangarap. Tamis na pag-asa, Diyos lang man ang may alam, ay di ko mararating hanggat hindi sisimulan. Langit na mithi minsa'y kubli, may panahong ito'y makakamit. At sa ngayong hindi ko pa tanaw, pangarap na hiling, titibayan pa ang pananalig na langit ay mararating. Maghahanda na ako ng makakain natin. Marilyn, magpahinga ka na. Ziggy, ikaw rin. Opo, ma. Anak! Marilyn! 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 Anak! Marilyn! 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 Anak, huwag ka gumalaw, baka mabigla ka. Marilyn, buti naman nagising ka na. Tatawag lang ako ng doktor, ha? Daddy, huwag niyo akong iwan. Kamusta? Pakiramdam mo? Nahihilo ka ba, ha? Okay naman po ako. Anak, hindi ko alam kung paniniwala mo yung sasabihin ko sa'yo. Pero bago sumabog yung hotel, sinubukan ko iligtas si Perlita. Alam ko kasing masasaktan ka kapag may nangyaring masama sa kanya. Pero hindi ko siya nailigtas. Hindi ko nailigtas yung best friend ko. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko, hindi ko siya nailigtas. Marilyn, marami may pagkukulang ng mami mo sa'yo. Lalo na ako. Ang dami kong pagkakamali. Ang dami kong kasalanan. Sana, bigyan mo naman kami ng pagkakataon na maya mo makabawi sa'yo. Please, Marilyn. Basta si Marilyn. Overfatigue lang. Mabuti naman po. Alam mo naman na hindi kita gusto, hindi ba?
Alam ko po yan. Normal lang sa isang ama na kapag may nanliligaw sa anak nila, nagiging protective sila. Gusto nilang siguraduhin na hindi sila nasasaktan. I only want what's best for my daughter. Mahirap lang po ako, sir. Kahit kailan po siguro hindi ko mapapantayan yung yaman niyo. Nung niligawan ko nun si Darlene, ginawa ko lahat para maging karapat-dapat na nobyo sa anak niyo. Pero tama kayo. Hindi ako para kay Darlene. Dahil para ho ako kay Marilyn. Hindi niyo ako mapipigilan mahalin ang anak niyo. Sandali lang. Hindi pa ako tapos. Hindi naman ako lumapit sa'yo para awayin ka. Gusto ko magpasalamat. Ramdam ko ang pagmamahal mo sa anak ko eh. Noong pamansyon siya rin, ikaw ang nagbibigay lakas sa kanya para mabuhay. Thank you. Utang ko sa'yo ang buhay ng anak ko. Salamat po, sir. Salamat. Salamat po. Be, naisip ko lang, parang mas tamang doon ka na muna sa inyo umuwi. Para may nag-aalaga sa'yo. Pero Mama Josie, gusto ko po sanang umuwi muna kay Nanay Perlita. Naku, Be. Alam mo kung pwede lang usapian ni Perlita, yun din naman ang sasabihin sa'yo. Sa dulo, pamilya mo sila. Tsaka dapat sila yung kasama mo. Alam mo, nakita ko kung paano ka alagaan ni Giselle. Mahal na mahal ka nun. Bigyan mo ng chance na makabawi naman sila sa lahat ng ginawa sa'yo. Tsaka bigyan mo ng chance yung sarili mo, ha? Na maging masaya kasama nila. Okay? Marilyn? Ito na pala sila eh. Are you ready to come home? Opo. May gusto sana akong sabihin sa inyo lahat. Well, Giselle and I are thinking of going abroad. Kayong dalawa lang? No, all of us. The whole family. Pag-isipan kasi namin na mas mabuti siguro kung nasa States tayong lahat. I love the US, but I'd rather stay. You sure you don't want to come with us? Inisip ko, Ziggy, na siguro mas mabuti na ikaw na ang bahala sa pamilya mo. Hindi ko na kayo pakikialaman. Alam kong kaya mo yan. I respect your decision, Mama. Pero ang pinaka-importante dito yung decision ni Marilyn. Anak, iniisip lang naman namin ng daddy mo na siguro mas makakabuti para sa'yo ang pumunta muna sa Amerika. Baka kasi doon, mas madali kang makarecover sa nangyari kay Perlita. Ako hindi ko sinasabi na kalimutan mo ang nanay Perlita mo. Ang gusto ko lang, ipagpatuloy mo ang buhay mo. So, Lola, as a resorts consultant, naisipan namin that you might need assistance. So what we did was, we hired your former employees and they're back here in the resort. Really? Yes, and ay, oo nga pala. Sino yung hinire mo as the general manager? Is he coming today? She is coming today. Dito kami nag-usap na magkikita. Okay, well, we're very looking forward to meet her. Yes. Yes. Ma'am, sir. Tita Aida?
Kayo yung hinire ni Lola? Well, you told me to hire the most competent employee. I was just doing my job. So, does this mean na nabati na kayo? Nagpunta sa amin si Tita Charito 2 days ago. Nagkausap na kami. Professionally. Kasi alam mo naman ako, Darlene, hindi ko pinaghahalo ang personal sa profession. Kaya, kinuha ko siya. tayo. Iyak. Ayaw niya muna ipagkalat na magkabati na kami. Sabi mo rin. George, Ida. Nice to meet you, George. Hello. Hello. Aida, would you like to join us? Oh, yeah, please. We have Join us. so many things to talk about. Yes. Ida, Sige po, Tita. Kumusta na kayo? Okay naman. Oh, halika na. Mato ka na. Tsaka isa pang setting, yes. Thank you. So, what are your plans for the resort? Jerome, Oh. Marilyn, ako pinapunta dito. Anong kailangan mo sabihin sa akin? ayoko kasi na may masasayang na oras. Eh, kung excited ka palang makita ako, sana sinabihan mo ko, pinuntahan na lang kita sa inyo. Ayoko kasi na may masasayang na oras na kasama ka. Jerome, maalis na kami. Sa Amerika na kami titira ng pamilya ko. Ano, Marilyn? Teka lang. Paano tayo? Hindi mo na ba ako mahal? Mahal. Mahal na mahal. Pero Jerome, naumulila pa rin yung puso ko. Hindi ko magawang maging masaya. Masyado pa rin ako nasasaktan sa nangyari kay Inay. Jerome, ayoko maging unfair sa'yo. Kaya kailangan ko muna paghilumin yung sugat sa puso mo. Para kapag minahal kita, mamahalin kita ng buong buo. Intindihan mo ba ako? Sa isang linggo na kami aalis. Hindi ko alam kung kailan kami babalik. O kung babalik pa ba kami. Susunod ako, Marilyn. Susundan kita. Jerome, ano yung restaurant mo? Paano si Ma'am Aida? Iiwan mo ba sila? Hindi ko alam. Pero isa lang ang alam ko. At yun ay mahal kita, Marilyn. Kaya kahit saan lupalop ka pumunta, susunod ako makasama ka lang. Jerome, huwag ka magpadalos-dalos sa desisyon mo. Ayokong masira ang buhay mo nang dahil sa akin. Alam ko na walang kasiguraduhan yung mga pinaplano ko. At alam ko rin na marami pang pwedeng mangyari sa ating dalawa. Kasi kung titignan mo, Marilyn, sa tuwing magkasama tayong dalawa, ang daming problemang sumusulpot eh. Pero mas pipiliin ko yun. Mas pipiliin ko yung mabuhay ng gulo kasama ka. Kaysa yung mabuhay ng
tahimik, kaya pa nang malayo sa'yo. Marilyn? Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang buhay ko. Sana ay patawarin sa aking pagkakamali. Di ko kayang muling saktan ka at iwanan kang nag-iisa. Puso ko'y walang kasama, nais ay kayakap ka. Sana ay marinig ang aking dalangin. At sabi ni Daddy, kapag sa break daw, pwede daw kami mag-visit sa inyo. You're welcome to visit anytime. Darlene, I'm gonna miss you. I'm gonna miss you too, Dad. Ziggy, don't you worry about Darlene. I will take good care of her. Ngayon pa that we're living under the same roof again. And she promised me that she's gonna behave this time. Right? I will behave. Finally! Good. Marilyn, number ko, wag mong buburahin yan, ha? Tapos Facebook tayo lagi, ha? Opo naman. Tsaka babalitaan niyo ako sa love life niyo, ah. Ako nang bahala doon. Ay? Ama Josie? Sos! Naman! Ha? I will miss you. I miss ko Skype, din. Skype. Hi, Marilyn. Bye-bye. Ziggy. Mama. Michelle, mag-iipon ako para mapayos ito. Medyo matatagalan nga lang kasi hindi na ako may-ari ng asyenda. Tama. Magbababoy na. Darlene. Magda-double time ako sa work ko para mapadali yan. Salamat. Okay. Nirecommend sa aking agency si Nayanda. Sana maayos agad nila yung papeles ko para makasundo ako sa ipagan. Minsan naman ang panahon, di ba? Hindi natin mamamalayan. Kasama na ulit tayo. Sobrang mas kita natin. Hihintayin kita dyan. Thank you, Mama. Namiss kita. Sorry pero kailangan na natin mag-check-in, anak. Bye-bye. Okay? Skype, Skype. Thank you. Bye-bye, Mama. Bye, Darlene. I love you. Bye-bye, Mama. Dalawang babae. I love you. Bye-bye. Bye-bye, sir. Bye-bye. Ingat kayo. Sa ngayong hindi ko pa tanaw. Marilyn, I love you! I love you too.